may gusto sa'yo, doon ka. Kung sino ang ayaw sa'yo, hayaan mo sila. Maging maingat sa pagpili ng iyong mga laban. At huwag mong ipilit ang mga bagay na hindi para sa'yo. Ang pamumuhay ng masaya ay hindi tungkol sa wala ka ng pake sa lahat, kundi tungkol sa pag-focus sa tamang mga bagay. Ito ay isang sining. At tulad ng anumang sining, nangangailangan ito ng pagsasanay. Kaya sa video ito, ibabahagi ko ang 8 simpleng paraan upang malaman natin kung paano ba maging masaya. Number 1. Tanggapin mo na hindi ka perpekto. Namumuhay tayo sa isang mundong nahuhumaling sa kasakdalan. Ang daming gumagamit ng mga filter sa social media. May filter na ang buhay. May filter na ang itsura. May filter na ang katawan. Napipressure tayo sa kakahabol sa perpektong sitwasyon. Ang pagiging perpekto ay isang ilusyon. Hindi ito maaabot at nakakapagod. Post tayo ng post sa social media ng ating masaya daw na buhay. Tapos konti lang ang nagla-like. Ayun, apektado tayo. Ang pagtanggap sa sarili mo, sa sitwasyon mo, sa buhay mo, ang unang hakbang para matanggal ang iyong pag-aalala. Matanggal ang iyong pake. Wala akong pake kung anong sasabihin ng iba. Basta mabuti lang ang ginawa ko sa mundo. Kaya tanggapin mo na magulo ang buhay, na hindi maiiwasan ang mga pagkakamali at walang problema doon. Kasi simula yan ang pagkatuto mo. Kung tanggap natin ang ating mga kahinaan at pagkukulang, pinapalaya natin ang ating sarili mula sa pasanin ng mga hindi makatotohanang inaasahan. Mag-focus lang tayo sa kung ano talaga ang mahalaga. At ano ang mahalaga? Ang ating kaligayahan. Bitawan mo na ang pangangailangang maging perpekto. Sa halip, i-improve mo ang iyong buhay. Ang ating mga imperfection ang nagpapakilala sa atin bilang tao at nagbibigay sa atin ng natatanging kagandahan. Number 2, piliin mo ang iyong laban. Ano ang ibig kong sabihin? Hindi lahat kinakailangan ng reaksyon mo. Mapapagod ka kung palagi kang nagre-react sa anumang sitwasyon. Isa sa pinakamalaking aral na natutunan ko ay hindi lahat ng laban ay dapat ipaglaban. Naalala ko ang panahon na palagi akong nakikipagtalo ng walang humpay sa mga diskusyon para lang patunayan ang aking punto. Nakakapagod talaga. At sa totoo lang, hindi naman ako naging masaya sa pagkikipag-argumento. Pero depende rin naman kung ano yung pinag-uusapan ninyo. Pero kung walang kwenta, hayaan mo na lang. Magdudulot lang ito ng stress at makakasira din ng relasyon. Isang araw, nagpasya akong magbago. Nalaman ko na hindi ito tungkol sa pagkapanalo sa bawat argumento o sa pagpapatunay na tama ako palagi. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-alaga sa aking mental na kalusugan. Ngayon, pinipili ko na ang mga laban ko. Bago ka pumatol sa iba, tanungin mo muna ang sarili mo. Ang pagtatalo bang ito ay sulit para sa aking peace of mind? Mahalaga ba ito sa hinaharap? Kung ang sagot mo ay hindi, palampasin mo na. Umiwas ka sa mga alitan na hindi karapat-dapat sa oras mo o sa lakas mo. Ingatan mo ang iyong kapayapaan at piliin mo ng mabuti ang iyong mga laban. Mahirap ang pagbabago sa simula, pero napakalaki ng benepisyo nito. Hindi lang mabawasan ang iyong stress, kundi mag-i-improve rin ang iyong relasyon sa mga tao. Number 3, matuto kang tumanggi. Kung sasabihin mong ayaw mo o hindi mo gusto, yan na dapat ang desisyon mo. Sa panahon natin ngayon, ayaw nating tumanggi kasi natatakot tayo na magagalit ang mga tao. Hindi nila matanggap na umayaw tayo sa mga hinihingi nila. Pagsabihan tayong madamot, para bang bawal lang tumanggi. Naramdaman ko kasi ang pagod noon. Maraming taong pumupunta sa akin para magpatulong. Pinansyal man, o lakas, o oras. Yes lang ako ng yes. Ibinigay ko lahat. Pero nung na-ospital ang mama ko, bilang ko lang yung mga taong nangangamusta. O diba? Saan na yung mga taong tinulungan ko? Wala na. Na-burnout ako. Na-depress. Nagka-anxiety. Pero ang advice na nakukuha ko sa doktor ko, tumanggi ka. Hindi ako madamot na tao. Pero sana ay maunawaan nyo rin na tao rin ako. Nauubusan din ng lakas, panahon, at pinansyal. Hindi sa lahat ng panahon, buo ako. At hindi sa lahat ng panahon ay may kakampi ako. Sarili ko lang. Kaya ang pagsasabi ng hindi ay tungkol sa pagsiset ng mga boundaries at pag-prioritize ng iyong mga pangangailangan. Kasi sa i-please mo ang iba, ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong mga limitasyon at respeto sa sarili mo. Kapag may gustong makigala o inimbitahan ka sa isang okasyon, pag-isipan mo muna kung ito ba ay naaayon sa iyong mga prioridad, sa iyong moral,
at sa iyong kapakanan bago ka magsabi ng oo. Tandaan mo, okay lang na tumanggi. Number 4, sanayin mong mag-isa. Nung 19 pa lang ako, sobra akong na-attach sa isang babae. Durog na durog ako nung naghiwalay kami. Doon din nagsimula na sinanay ko ang aking sarili na mag-isa at hindi na basta-bastang ma-attach. Natutunan ko na ang pagkapit mo sa isang bagay o sa isang tao o sa expectations mo ay sanhi ng pagdurusa. Kaya ngayon, sobrang gaan ng buhay ko. Wala akong attachment sa tao, kahit sa girlfriend man yan. Take note, iba po ang attachment sa pag-ibig. Kapag attached ka, nagiging insecure ka. Pero kung pag-ibig ang kumikilo sa puso mo, binibigyan mo sila ng kalayaan. Nakuha mo ba ang punto ko? Hindi ako attached sa babae. Hindi ako attached sa mga bagay. Hindi ako attached sa maaaring mangyari. Ipasok mo palagi sa isipan mo na hindi permanente ang mga bagay-bagay. May hangganan ang lahat. Pwedeng magbago ang lahat. May mga taong mawawala sa buhay mo at may mga bagong taong darating sa buhay mo. At hindi natin yan makukontrol. Palayain mo ang iyong sarili. Huwag mong higpitan ang kapit mo sa mga bagay na wala kang kontrol. Pahalagahan mo sila, pero huwag mong sakalin. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam 100%. Ibig sabihin nito ay nagmamalasakit tayo ng sobra kasi hinahayaan natin sila na gawin ang kanilang gusto. It's about finding peace in the present moment, regardless of what it holds. Number 5, alagaan mo ang iyong sarili. Tatapatin na kita. Hindi ko talaga nauunawaan noon ang kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili. Palagi akong abala sa ano-anong bagay. Inuuna ko na ang iba. Nakakalimutan ko na ang sarili ko. Akala ko, yun ang ibig sabihin ng tagumpay. Pero nagising lang ako sa katotohanan noong napagod na ako. Doon ko natutunan na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi makasarili, kundi kinakailangan talaga. Nagsimula akong maglaan ng oras sa mga aktibidad na nagdudulot sa akin ng saya at kapayapaan. Tiniyak kong magpahinga ng sapat, kumain ng mabuti, at pumunta sa nature. Ang pag-aalaga sa sarili ay nangangahulugan din ng pagprotekta sa ating mental health. Umiwas ka sa mga tao o bagay na nagdudulot ng negatibo. I-unfollow mo ang mga taong toxic sa social media. Positibo lang dapat. Kahit 70% na positibo ay mas okay na kaysa sa nangunguna ang negatibo. Hindi ka makakapagbigay kung kulang ka. Number 6, tanggapin mo ang negatibo. Magmukhang ligtas at komportable. Ngunit hindi ka rin matututo sa buhay. Pero kung lalabas ka sa comfort zone mo at haharapin mo ang discomfort, marami kang matutunan sa buhay. Isipin mo noong bago mo palang ginawa ang isang bagay, nakakaramdam ka ng discomfort, di ba? Noong bago pa lang kayo ng jowa mo, nahihiya ka pa, di ba? Sobrang hinhin pa ng kilos mo. Pero dahil sa discomfort na yon, marami kang nalalaman na gawin, na kilos, pagbabago sa sarili mo, at marami pang iba. Ang punto ko lang, sa halip na iwasan ang discomfort, yakapin mo ito. Tingnan mo ito bilang isang pagkakataon para umunlad at matuto pa sa buhay. Number 7, magpasalamat ka. Sa ating paghahabol sa kaligayahan, madalas nating nalilimutan ang isang simple ngunit makapangyarihang gawain. Pasasalamat. Ang pasasalamat ay tungkol sa pagpapahalaga sa kung ano ang meron ka ngayon. Ito ay tungkol sa pag-acknowledge sa mabuting nangyayari sa buhay mo. Kahit gaano pa ito kaliit. At ito pang nakakatuwa, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pasasalamat ay maaaring magpataas ng antas ng kaligayahan, magpababa ng stress, at magpabuti ng pangkalahatang kalusugan. Kaya simulan mo nang isipin ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo bawat araw. Magpapahalaga sa lahat ng meron ka. Number 8, ano ang tagumpay para sa'yo? Define your own success.